Hello, magandang araw mga ka-treasure. Pupuntahan natin yung waterfall. Nasa likod lang ng ating hinuhukay. Ito palang lugar natin ay kampo ng mga Hapon dati. No, mayroong mga buhay pa na mga witnesses na okay pa ang kanilang pag-iisip at kaya pa nilang ma-recall kung anong nangyari. So yung sinasabi kong waterfall, ito yung daan. Tingnan natin kung kakayanin kasi umikot tayo pero sa bandang itaas nito ay ang ating location sa pag-reclaim natin or pag-retrieve ng kayamanang ibinaon ng mga Hapon noong nakaraang mga taon. Ang sa atin ay pang-retrieve, ibig sabihin ay hindi naman kasi tayo ang nagbaon ng nasabing kayamanan. Baka sakali lang mayroon tayong gamit, ang tawag ay advanced dowsing kasi may components na electronic. Ito na yung sinasabi kong waterfall. Yan, nandito yung kaibigan natin umakyat. Kung makikita nyo sa in-upload ng mga kasamahan nating vloggers sa YouTube, ang sinasabi ay pag mayroong waterfall, lalo na kung may kampo ng Hapon dati, malaki ang posibilidad na doon nila ibinaon ang kanilang kayamanan. Kaya titingnan natin, sana makakita tayo ng marker. So siguro naririnig ninyo ang ingay ng dumadaan na sasakyan, at itong ingay na ito ngayon na naririnig natin ay yung ingay ng ating excavator. So ito yung pinapaligid, ito yung kasamahan natin, siyang mag-assist ng ating analyzer. So sinisit up natin ang mga gamit kasi hindi lang naman pwede na tingnan natin ang lugar na walang gamit. Paano natin malalaman? Yung gamit pala natin ay, sabi ng ating analyzer, ay gawa ng Japan at siya mismo ay tinuruan kung paano gamitin itong gadget na ito. So ito na yun. Ito yung kanyang box na mayroong iba't ibang klaseng or iba't ibang uri ng material na siyang ilalagay natin sa gadget. Pag ang dinidetect natin ay gold, mayroong gold nito, o kung ano mang metal ang gusto nating i-detect. Kung titingnan natin ang lalim ng pagkabaon, depende halimbawa hinuhukay natin ay matigas, kukuha tayo ng sample ng bagay na yan na matigas, ilagay natin sa, mayroong kasi itong lalagyan, kaya sabi ng ating analyzer, malalaman kung gaano kalalim. So ito na yung advanced dowsing, yung kanyang nahawakan o yung kanyang kinuha galing sa box. Ito na yun. At itong dowsing na ito ay mayroong, sabi ko nga kanina, electronic component
mayroong wire na dapat nakatouch sa ground. If katulad nito, waterfall, sa halip na bato or yung lupa, tubig. Kasi alam naman natin ang tubig, conductor din yan. I mean, conductor ng electricity. So ito na, sinisit up pa ng ating analyzer. Pasensya na, hindi natin pwede ilantad ang mukha ng ating analyzer for safety reasons. So ito na yung gamit. Meron itong antenna. So after ng ating excavation dyan sa yung in-upload natin sa bandang itaas lang, kaya naririnig natin ang ingay ng excavator. Baka ito ang isusunod natin, hoping na mayroon tayong makuha doon sa una nating tinukay. Ika nga, tsamba-tsamba ito kaso lang napakamahal sumugal ng ganitong gawain, dahil yung bako lang or yung excavator natin is 2,500 per hour. Hindi pa kasama ang sahod ng operator na 1,000 a day. Hindi pa kasama yung crudo, yung diesel, mga 100 liters for 10 hours. So kung maka 10 hours ang excavator times 2,500 pesos, and that is 25,000 pesos a day. Kung maka 10 araw, kung maka 10, mali yung 2,500 pesos per hour. Kung maka 10 oras tayo sa isang araw, so 25 times 10, 25,000 pesos per day. Kung maka 10 araw, 25,000 times 10, that is 250,000. Okay, ito na yung hinahanap natin, mukha ng dolphin. Ito na yung marker. Ang marker natin ay mukha ng dolphin, nakaturo dito sa may ito yung mukha ng dolphin, nakaturo dito kung saan yung bagsak ng waterfall dyan. So ang dolphin ay magdadive yan. Ibig sabihin dyan tayo dapat maghukay. Sa ganitong gawain, kailangan natin ang marker at ang analyzer. Kailangan mapagkatiwalaan ang analyzer. Pero sino ba namang makapagsabi na ang ating analyzer ay talagang nakakuha na? Kaya malaking sugal ito. So balik tayo dito sa ating future excavation. Ito yung waterfall sa bandang baba. Yan sabi ng ating analyzer, possible na nandito. Kailangan lang nating makahanap ng marker na siyang makapagturo na nandito nga. At salamat naman at mayroon tayong nakitang marker, yung mukha ng dolphin. Kaya nandito yung ating analyzer. Tinitingnan kung gaano kalalim ang ating gagawing hukay. At ang ating analyzer naman ay gumagamit ng kanyang instrument, yung dowsing instrument, advanced sa kadahilan ng mayroong electronic component. Gawang Japan ito at ang nagturo sa kanya ay
Hapon na marunong magsalita ng English. Hanggang dito na lang muna. Abangan. Maraming salamat sa iyong panonood.